everyone, it's me again, Canadian from Pinas. It's been a while since I posted my last video. Naging busy sa work. I work in retail. So ito yung busiest time of the year namin. Merong Black Friday, merong Boxing Day, so talagang walang pahinga. As a matter of fact, blackout date sa mga retail workers yung from November until January, so hindi kami makakapag-take ng vacation. But anyway, I'm glad that makakapag-upload na naman ako panibagong video. Ang gusto kong i-share ngayon is about sa mga nagbabalak ng bumili ng bahay. No? Nakikita ko ngayon, pagka lumalabas kami ng husband ko, nakita ko marami na ngayon na for sale na naman ng mga bahay. Lalo na ngayon bumababa na yung interest rate. So maraming nagkakaroon ng interest na to, finally buy a house of their own instead of renting. Actually ngayon, pati yung mga rentals, nakita ko na meron ng mga for rents na nakapost. Before kasi wala kang makikitang mga nakapost na for rent kasi sa dami ng mga newcomers, I think, na talagang pumupunta hindi lang sa Calgary but sa buong Canada. Pero ngayon nakikita ko may mga nakapost na sign for rent o kaya mga bahay na for sale. At ang kainaman nga, alam ko bumababa na yung interest kasi kami ng husband ko, kaka-renew lang namin ng mortgage namin. Katatapos namin ng 5-year mortgage namin. So this year nag-renew kami ng aming mortgage. Nung nag-renew kami, medyo mataas pa. Pero ngayon, nakikita namin bumababa na yung interest rate. So ngayon, ang kinuha lang namin is 3 years fix, hindi kami nag 5 years this time. Kasi alam namin bababa pa yung interest rate. I-share ko lang yung journey namin mag-asawa kung paano kami nakapag-decide na it's time for us to buy a house. Nung pagdating po namin ng Canada 2013, nag-rent muna kami ng basement. So sa basement kami for 6 years. Almost 6 years sa basement kami. But even that basement is really a blessing for us because that time, nung dumating po kami noong 2013, yun yung kasagsagan ng talagang maraming gustong pumunta ng Alberta, especially ng Calgary kasi talagang patok na patok or boom na boom yung oil and gas that time. So talagang nung time na yun, mahirap din maghanap ng mga for rent. Walang nagpapaskil. You have to go online and to really check kung saan ka makahanap sa rent faster. Walang nagpo-post sa makikita mo sa mga bahay. And that time also talaga mag-a-apply ka pa. Merong application na hindi ka basta-basta, gusto ko to, pwede bang i-rent? So, meron pang background check, mga ganon. So, nung time na yon, it was really a blessing also na nakuha namin yung basement. The landlords were really good. But I think i-share ko kung paano namin yung basement na yung paano namin nakuha, paano ibinigay sa amin yun ng time na kahirapan talaga kung paano makahanap ng rent. Ang gusto ko i-share ngayon is yung journey naman namin na kung kailan kami nag-decide na, okay, it's about time, you have to think of buying our own house. It was 2019 when we decided na, it's about time na pwede tayong bumili ng bahay at mag-start ng mortgage. Nung pagdating po namin, marami ng mga, very common po yan sa mga Filipino friends mo na minsan tutuksuin ka, o lalo na pag nakahanap ka ng magandang work, sasabihin sa'yo, pwede ka nang bumili ng bahay, kayang-kaya nyo nang bumili ng bahay, or bumili ka na ng bagong sasakyan, kayang-kaya nyo na. So kung magpapadala ka sa mga ganong udyok, talagang madadala ka. Or minsan naman, makita mo, si ganito, nakabili na ng bahay, 2 years pa lang sa Canada. O si ganito, nakabili na ng sasakyan, kadarating pa lang ng Canada. So kung yung pamantayan mo ng success is yung success ng iba, walang mangyayari. So kami mag-asawa, we stick talaga dun sa kung ano yung finances namin. Ano ba talaga yung kaya namin. Hindi yung, si ganito nakabili na, kaya na rin natin bumili. Si ganito, meron ng bagong ito, bili rin tayo ng bago. So hindi kami nagpadala sa bugso ng damdamin namin. Because we really learn our lesson when it comes to finances. Siguro sa ibang vlog ko, share ko kung ano yung naging reason bakit we decided to move to Canada. Because I think I na-mention ko po sa isang video ko na we were business owners in the Philippines before migrating to Canada. So yun nga po, kahit halos lahat ng mga friends namin nakabili na ng mga bahay, we really prayed na, sabi ko nga, pag it's still not God's timing, hindi tayo kikilos. Kasi we're really waiting for God's sign na, okay, this is the time na talagang pwede na kayo bumili ng bahay. So around 2019, 6 years na kami nagre-rent sa basement na yon, parang nilagyan ako ni Lord, nilagay ni Lord sa puso ko yung desire na tumingin ng mga open houses. Kasi po ganun po dito pag kayong gusto mong ibala ka ng bumili ng bahay, tingin ka, free naman yun yung mga open house, papasok ka doon, check mo, may mga realtor doon, tapos i-share nila kung
kung alam yung ganda ng bahay, ibebenta nila yung bahay syempre sa mga possible buyers. So anyone can attend do sa mga open house. So nilagay ni Lord sa puso ko yung desire na yun. Parang nagkaroon ako ng interest na check nga kami ng mga open houses. Attend nga kami ng mga open houses. Pero talagang sa puso ko, gusto ko same pa rin yung community. Gusto ko makahanap ng bahay dito pa rin sa community kung saan kami. Kasi since dumating kami ng Canada, ito na yung community na pinagstayan namin at talaga nagustuhan din namin. Malapit sa airport, malapit sa downtown, very accessible siya. So sabi ko, kung makahanap kami ng bahay, gusto ko yung malapit lang dito pa rin sa community na to para yung anak din namin hindi nalilipat ng school. So lo and behold, we were going to yung mga open houses. Tapos ang una po namin ginawa is nagpunta kami ng bangko para magpa-assess kung magkano ba yung ma-approve sa amin na for mortgage. Kasi yun po ang una yung dapat alamin kung magkano yung i-approve ng bank. So nung nagpunta kami ng bangko, nabigyan kami ng pre-approval kung magkano yung amount na pwede namin, kasi binibase nila yan sa finances mo, sa liabilities mo, sa assets mo, savings mo, ano yung work mo. So binigyan kami ng pre-approved amount kung magkano yung pwede namin i-mortgage sa bangko na yon. So medyo malaki yung amount na binigay sa amin, pero kami mag-asawa, sabi nga namin, pinag-usapan namin yun. Sabi ko, itong pre-approved amount na ito yung sinasabi ng bangko na kaya nating bayaran. Pero in reality, kaya ba talaga nating bayaran? So bago kami naghanap ng mga open houses na nakita namin yung pre-approved amount, nag-decide na kami na hindi namin gagamitin yung sagad-sagad na yung pre-approved limit namin. Sabi ko sa kanya, kailangan makahanap tayo ng bahay na just in case, God forbid, isa sa atin ang nawala ng trabaho or something happen, kaya pa rin nating bayaran yung mortgage. Kasi kung kukuha ka ng malaking bahay and then malaki yung mortgage mo, what if something happens sa isa sa inyong mag-asawa na income generating kayo parehas? So, ang mangyayari niyan, baka hindi niyo mabayaran yung mortgage, di ba? So, baka ma-foreclose lang. So, ang gauge namin doon is, kailangan yung price ng bahay na kukunin natin is kaya nating bayaran kahit isa lang ang nagtatrabaho sa atin. So, yun yung naging gauge namin. So, we were praying also for a sign. Kasi I always ask God for sign. Every time na meron kami mga major decisions. And yung bahay, major decision yan. Di yan basta-basta na, okay, parang candy lang nabibili ako, di ba? So, malaking impact niyan sa finances nyo kasi, yun na nga, magbabayad ka ng property tax, magbabayad ka na ng sarili mong utilities. Before, nung nagre-rent kami, utilities included doon sa rent namin. Pag may mga nasira, walang problema, yung landlord ang kukontakin mo. Tapos, ngayon, pagka naging owner ka na ng bahay, so syempre lahat ng mga sira ng bahay, ikaw na magpapagawa. Pag may nasira, may mga appliances na sira, ikaw magpapagawa. Yung property tax nga, tsaka yung utilities, yung heating, yung water. So lahat yun dapat mo i-consider. So anyways, so naghahanap na kami, pero nangingi ako ng sign kay Lord, na sabi ko, Lord, kasi hindi mo naman malam, paano ba talaga yung sign na sabihin ni Lord na okay, ito na yung bahay na para sa'yo. Ang hirap, di ba? Hindi naman nakalagay sa Bible na okay, Hannah, ito yung bahay na ibibigay ko sa'yo, wala namang ganon. So talagang napaka-vague. So you really have to ask God's wisdom kung ano ba talaga yung prepare niyang bahay para sa amin. So ang hiningi kong sign sa kanya, I always ask God for sign. So ang hiningi kong sign sa kanya, sabi ko, Lord, ang bahay na kaya namin is 260,000 below. Sabi ko, yun lang yung nakikita kong kaya naming bayaran. Although mas malaki doon yung inapprove sa amin ng bangko, pero doon sa financial namin, tinitingnan ko, talagang sabi ko 260,000 or less. Yun yung hahanapin naming bahay. So, umattend kami ng mga open houses. 3 yung tiningnan namin. Ang pinili ko pa talaga, kaming mag-asawa, gusto talaga namin, townhouse. Ayaw namin ng single detached. Unang-una, single detached, maganda naman ng single detached talaga kasi mas maluwag, mas malaki. Pero syempre, single detached, mas mahal yun. Pero the reason why gusto namin yung townhouses, kasi gusto namin may neighbors. Kasi dito po sa Canada, kahit magkapit-bahay na kayo, single detached yan, hindi mo nga kilala minsan kung sino yung nakatira doon sa kabilang bahay. Kasi hindi kayo nagkakakitaan, lalo pagka winter, wala. Kasi diretso sa sasakyan, alis na. So, parang namimiss ko yung neighborhood feel sa Pilipinas. So sabi ko, gusto ko yung townhouse. Kasi magkakadikit yung mga bahay. Tapos, so yung mga tinignan namin sa community na to, tatlo yung mga townhouses na tinignan namin. Tapos, yung pinakahuli namin tinignan, itong bahay namin ngayon.
So nag-aano kami, tatlo lang naman kami magbobotohan, asawa ko, ako, tsaka anak ko, kung ano yung pinakagusto namin. So, we all agreed na ito yung gusto namin. Ang problema, yung price nito, nasa 299,000. Remember, ang hiningi kong sign kay Lord is 260,000 or less. Pero ito talaga perfect kasi, yung basement, ano na siya, fully developed, tapos 3 bedrooms, tapos meron siyang 2.5 bathrooms, tapos may maliit na backyard. Yung talagang perfect talaga na gustong-gusto ko talaga. Tapos wala ka nang ipagagawa kasi yung dati, yung may-ari, pinabago niya pati yung kitchen, yung mga sink, yung mga cabinet. So, wala na kaming gagawin. Kumbaga mag-move in na lang. Kasi minsan may mga bahay na hindi pa develop yung basement. So, gagastos ka na naman kasi papagawa mo yung basement. Or yung mga sink, sira na, o kaya luma na yung mga cabinet, gusto mo ipabago. So, ito talagang bago lahat. So, 299. Kasi nung time na yon, nung 2019, ano yun seller's market. Ngayon kasi sabi, buyer's market, sorry. Kasi ngayon sabi nila seller's market. Pag sinabing seller's market, mataas ang presyo ng mga bahay. Pagka buyer's market, bagsak ang presyo ng mga bahay. So, nung time na yon, bagsak na yung presyo nung time na yon 2019. Pero 299,000 pa rin yung listing niya. Ngayon kasi, alam ko pag bumili ka ng bahay, hindi ka na pwedeng makapag-bid ng lower price. Parang ngayon, ang bidding na is kung 299 ang listing niya, sabihin mo, I'll get it for 320 or I'll get it for 300,000. Hindi na pwede mas mababa. Before kasi pwede kang mag-offer ng, ito yung pwede kong i-offer. Ngayon, kung gustong tanggapin nung seller yung offer mo, nasa kanya na yon. So ngayon, hindi na pwede yun. Kasi pagka nag-offer ka ng mas mababa sa seller, hindi napapansinin yung offer mo. Mag-move on na sila sa next buyer, possible buyer. So, noong time na yun, pwede pa yung ganong offer. Yung kung 299, pwede mo ibaba, let's say, 290, tatawad ka ng 9,000 or 285, gano'n. Yung medyo okay na tawad. Pero di ba nga, sabi ko, ang hiningi kong sign killer doon, 260,000. So, nung kinausap kami ng realtor, sabi niya, may nagustuhan na ba kayo doon sa tinignan nating open house? Sabi ko, yes, yung last na pinuntahan natin, nagustuhan namin. Sabi niya, mag-offer ba tayo? Sabi ko, sige, mag-offer tayo ng 260. Sinabi ko sa kanya talaga, sinabi ko sa realtor, 260. Tapos, di sabi niya, I think that's too low for an offer. Sabi niya, kasi nakita mo naman, fully developed yung basement, maganda yung lahat ni-renovate. So, I don't think na papayag yung seller sa 260. That's too low, sabi nung puti kasi yung realtor ko, sabi niya, that's too low. I don't think na they would accept that offer. So, sabi ko sa kanya, i-try mo lang. Sabi ko sa kanya, why? Kasi, binanggit ko pala sa kanya, I don't know if you believe in yung hindi ko alam kung religious ka or not. Sabi ko, kasi ako, I always ask God for sign kung talaga bang ito na yung para sa amin. So, that's the sign that I ask from God. Sabi ko, kung makukuha namin to ng 260, then it means ito yung bahay na prepare ni Lord for us. So, Lord, sa madaling salita, umuwi na siya. So, that was 6 p.m. Tapos, minessage ko siya. Sabi ko, did you message yung realtor ng seller na yung offer namin 260? Tapos, di siya sumasagot. Hanggang sa lumipas na yung mga oras, naging, parang 10 p.m. na, so 4 hours na. Kung ano nangyari? Ako dinecline kayo yung offer or what? So, nung 10 p.m., bigla siyang tumawag sa akin. So, tawag siya. Pag tawag niya sa akin, sabi niya sa akin, Hannah, I'm having goosebumps right now. Sabi ko, why? The realtor of the seller actually called me and they told me that they're giving the house to you guys for 260,000. So sabi niya, I'm having goosebumps right now because I didn't even message them. Yun yung sabi niya, I didn't even message them about your offer because I'm too embarrassed to tell them na ang baba ng offer nga namin na 260 yung hinihingi namin tawad. So hindi niya pa pala na message yung realtor nung seller about yung offer namin na 260,000. Kaya pala inabot ng 10 o'clock kasi hindi niya mini-message. Pero hanggang sa tumawag na yung realtor ng seller sa kanya at sinabing, we're giving the house to them for 260,000 pesos. $260,000. I wish pesos, ang mura, no? 260,000 binigay sa amin. So talagang siya mismo sabi niya, I'm having goosebumps kasi hindi ko nga sila minessage about kung magkano yung offer nyo
Pero the exact amount, yun yung sinabi nung seller, nung realtor, na the seller is willing to give it to them at 260. So, alam nyo guys, bakit ko sinishare to? Sinishare ko to para doon sa mga nandito sa Canada ngayon, or papunta pa lang ng Canada, and eventually bibili din talaga kayo ng bahay nyo. You always ask God for wisdom, yung perfect timing ni Lord. Kaya ang pinanghawakan ko nun yung Isaiah, yung verse na yun na, when the timing is right, I, the Lord your God, will make it happen. Yun yung pinanghawakan kong verse. Kasi sabi ko nga, kung ipipilit mo sa sarili mo, na I could have used yung amount na binigay sa amin ng bangko, yung na-pre-approve sa amin. Pwede kong gamitin lahat yun. Pero pag ipinilit mo kasi, hindi na siya blessing. Kasi pagka nahihirapan kang, nahirapan akong bayaran yung bahay. Dahil pinilit ko na, okay, kaya ko magbayad ng 400,000 na mortgage or 500,000 na mortgage. Ipinilit ko. Tapos nahirapan ako magbayad. So I don't think blessing yun. It's gonna be a burden. Sabi nga, di ba? When the Lord blesses, He adds no trouble to it. So kung nagkaka-trouble ka, hindi blessing ni Lord yun. Kasi ibig sabihin, hindi pa ready, in-snatch mo na sa kamay ni Lord. So yung process of waiting, importante yun. Kasi yung character mo na bibuild sa waiting. Sabi nga nila, yung patience, yung sabi nila, yung it's not the ability to wait. Yung sabi nila yung patience, but it's your character while waiting. So yun yung gusto ko i-share kasi every time na ibibigay nyo kay Lord yung mga decisions nyo, you can never go wrong. COVID happened, 2020, remember? So lahat po kami, lalo na ako sa retail ako noon. So nag-close ang retail for 3 months. May help na nanggagaling sa government, pero hindi po sapat yun kasi yung help na binigay, mas maliit dun sa nakukuha kong sweldo kung pumapasok ako noon. So imagine guys kung ginamit namin lahat yung pre-approve sa amin ng bangko. Tapos ako na-lay off ako for 3 months, and then yung husband ko naman 60% na lang yung work time niya. So paano namin mababayaran yung mortgage, 'di ba? So parang in a way prepare na kami ni Lord na who would have thought mangyayari yung COVID. Ang dami nawalan ng trabaho. Alam niyo po nung time na yun, ang daming na foreclose ng mga bahay kasi yung mga kinuha nilang mga bahay talaga siguro 500,000, 600,000 yung mortgage. So pagdating ng COVID, ang daming na layoff. Ang daming hindi nakabayad ng mga mortgages nila. Although meron ding in-offer naman yung banko in the end na parang you can defer the payment, pero up to what extent? Parang hindi naman yun forever, parang 3 months, 6 months mo lang yata pwedeng i-defer yung payment mo, pero babayaran mo pa rin with a little bit of additional interest na naman. So marami pong naapektuhan nun at na-foreclose yung mga bahay nila. So I am so thankful na binigyan kami ni Lord ng wisdom talaga na kung ano lang yung kaya namin according to our finances. Kasi po nakakalungkot minsan talaga, marami kami nakita na sa mga kababayan po natin dito na they were really, hindi ko naman sila sinisisi kung bakit gusto nila yung malalaking bahay. I have no problem if you wanna buy a big house. Kung talaga naman kaya mong bayaran, kung talaga sobra-sobra yung kita mo, why not? Enjoy the fruit of your labor, di ba? Pero kung hirap kang magbayad at pinipilit mo lang dahil gusto mong malaking bahay, for what, di ba? Minsan, nagdo-double job ka, triple job ka, hindi mo na natutulugan yung bahay mo na dapat place of rest mo. Kasi nga, you need to have 2 or 3 jobs just to be able to pay the mortgage. So, it doesn't make sense. So, dapat, di ba, relax ka lang pag uwi mo sa bahay. So, ang nangyayari, yung ibang mga kababayan po natin dito, hindi na nga nila natutulugan yung bahay nila. Kasi nga, double, triple job sila just to pay off the mortgage. Tsaka like ko nga sinasabi, yun nga, ang blessing ni Lord, He adds no trouble to it. Dapat may peace, dapat may rest. Kung nahihirapan ka, hindi blessing yun. It's a burden. So, yun lang po. Kaya gusto ko lang i-share para dun sa mga nagbabalak bumili ng bahay. Isipin nyo rin, huwag kayo masyadong magpadala dun sa, uy, ang laki nung na-approve sa akin ng bangko. Don't use it all up. Tingnan nyo talaga yung actual finances nyo. Ano ba yung mga extra expenses nyo pa, yung mga ganon. Kasi, minsan nga, dito, iba ang lalaki ng kita nila, malalaki yung sweldo ng mag-asawa, yung double income sila, di ba? Dual income, malalaki yung sweldo, pero ang dami rin nilang expenses. So, at the end of the month, halos wala ding natitira sa sweldo nila. Yun yung sinasabing paycheck to paycheck. Ngayon, let's say kami mag-asawa, hindi naman kami mga medical, hindi naman kami mga nurses or whatever na malalaki talaga ang sweldo, let's say. Pero kung yung expenses naman namin is maliit lang,
mas malaki pa rin yung nasa-save namin at the end of the month as compared to the people na ang lalaki ng sweldo pero ang lalaki din ng expenses. So we have learned a lot from our mistakes from the past, yung kung paano i-handle ang finances. So I am thankful na talagang, you know, if you ask God for wisdom, He will always give it to you. I always ask for sign. At binibigay talaga ni Lord yun. Kaya sabi ko kung it's really a miracle how we got this house. Sa ngayon po, ang townhouse na to, kasi nga medyo tumaas na yung value kasi nga seller's market ngayon. Ang latest listing po kasi may nagbenta dun sa kabilang unit, nasa 420,000 na. And we only got it for 260. Pero alam mo naman ang value ng bahay, paano yun? Depende sa economy. So tataas, bababa, tataas, bababa. Pero nung time na nakuha talaga namin, it was really a miracle. Even the our realtor was surprised na ibinigay sa amin yung 260. But like I said, it's the Lord's. So yun lang po, another good vibes, another sharing of God's goodness. Siguro I'll see you next year after the new year. And yeah, we'll talk to you soon. Bye!